Mr. President, sir, good morning. Good morning. This is our continuing program sa bawat bayan ay makikinabang. We've done this before. We will continue to do it hanggang mabuo natin ang buong Pilipinas. Sa kasalukuyan, kapag malapit na tayo sa 20,000 barangays ang nabigyan ng tulong. Kaya halos konti na lang, kalahati na, matutuon natin ito for the rest of the school year. So, I'm very happy that it is going well, and kaya na aking sinasabi sa ating mga opisyal, maganda talaga ang magiging resulta nitong programa ay sa pagsulat ng budget sa susunod na taon, susubukan natin, pipilitin natin na magiging mas malaki pa ang mabibigay natin sa mga local government officials. Mr. President, 2 araw na pong walang session ng Senado. Hindi malinaw kung magse-session sila before the adjourn CNDA. Your thoughts on the Senate impasse and what would you like to tell the senators? Get back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee and marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking baka magka-supplemental budget, baka mag-amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis. Kung walang session, hindi ko nga maintindihan dahil ang pagkaintindi ko is that ang rules, ng congressman naman ako, nagsenador din ako. Ang rules dyan, bago ka mag-cancel ng session, you have to inform the other house 3 days before you cancel a session. And there has to be a very good reason for canceling a session. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kansilado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives kayo ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. The 2 other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators at the time I was senator, and we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? Where the best description I can have is that the legislature is now in disarray. But that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house of the Senate of the Philippines. Is there anything you intend to